Hello, what's up? This is Scottman. So, nagpadala si Gojo Doc ng USB hub. Parang kompleto na rito eh. And sabi ko, sure, why not? Tamang-tama, kailangan ko siguro nito. Pero feeling ko kailangan ko talaga to. Kasi marami ako dito mga storage data, mga storage media, blah blah blah. And it would be best kung magkakaroon ako nito. And not to mention, meron ako MacBook. And sa MacBook, of course, this is Type-C lang dito ang connection. And of course, kung meron ako mga USB flash drive, like this one, yan, hindi ko siya may sasaksak doon. So, kailangan ko rin talaga ng adapter for this. So, tinanggap ko. Pinadala nila sa akin and sabi ko blue pero pink yung automatic. Pero it doesn't matter. Kulay lang yan. Available daw yata ito in 3 colors. If you are curious kung baka gusto nyo lang naman, magka-interest kayo. Available siya sa blue and pink. Actually, meron pang green pero wala rito sa selections. For some reason, bakit pink ang pinadala sa akin? But anyway, let's move on. For context, para may expectations na kayo kung ano mga pwede nating expect. Plug and play naman daw siya. So wala na tayong kailangang i-install na software or application. Plug and play. Meron siyang available na USB 3.0 isa. 4K HD display. So HDMI yata supported kung hindi nagkakamali. Easy to carry. Support hanggang 100 watts max na charging. Oh, pwedeng fast charging. Enjoy screen projection. Hindi ko alam kung parang gamitin to, but let's see. Ano pa ba? Ito pa mga features niya. Meron daw isang USB-C, ito for power delivery. Ito naman ay USB-C for data. HDMI, meron nga. RJ45 for LAN connection, yung kung gusto nyo wired yung internet nyo. Meron din siyang USB 3.0 na isa pa ulit. Parang meron kanina. 3.0 to. USB Type-A na 3.0. USB 2.0 naman to na tatlong piraso, and isang SD card at isang micro SD card na slot. Okay, open na natin. Pero sa totoo lang, kailangan ko talaga to. Hindi naman sa pag-ano. Kasi, syempre, pag gusto kong sabay-sabay na isasaksak sana sa tulad dito sa laptop na to, yung aking, ang hirap buksan, yung aking mga gadgets, like, isang micro SD card kunwari, tapos yung iba, yung smartphone, sabay-sabay. Kasi dalawa lang yung slot nun eh. And what if nag-charge pa ako? Like right now, naka-charge siya ngayon yan. Yes, nag-charge po yun ngayon doon sa aking Ugreen na 100 watts. So, yun. Anyway, so buksan na natin. Ayun. So, meron tayong isang manual lang. At yun lang po ang kasama. Okay, so yun lang. Ang kasama lang, ito lang magkasama sa box. Alright. This is 10 in 1. So, marami tayong magagamit pala rito. Ito siguro yung dulo. Okay, so taguan ng USB to. Hindi. Ano to? Ito yung isang USB-C. Okay. Kaya pala sabi kanina, pouch. Exquisite handbag series. So, parang handbag siya. So, hahawakan mo siya ng ganon. Gojo Doc, lalaki ako. Ano ba? But, okay. In fairness, isang thumbs up sa design, sa stylishness niya. Mukha nga naman siyang handbag. Appreciate pa rin natin na maganda naman talaga siya. Pero sana yung blue na lang. No? Kung blue to, mas okay pa. Pero it doesn't matter. Kulay lang yan. So, meron nga tayo talaga dito isang SD card slot. This one is, I believe, a USB Type-C, the micro SD card slot. Akala ko 3 lang. Apat ito. 4 na USB 3.0. Or isa rito, USB 3.0, the rest is USB 2.0. Kasi sabi rito kanina eh. Isa sa 3.0 at 2.0. So, isa lang dito ang 3.0. Which one? May HDMI. Full size HDMI. Hindi po siya mini HDMI. Talagang full size HDMI and a LAN port. Wala nang iba. Okay. So, I guess it's testing time. Let's do this. Tanggalin muna natin to. Saksak natin syempre. Okay. Try natin to ngayon. Ayun, na-detect siya actually. Ayun, na-detect siya ni MacBook as allow accessory to connect. Okay, sure. Let's allow it. Allow. Break tayo. So, ito nga. Meron tayong try natin itong aking SSD na nilagyan ko lang ng USB adapter. This is 120GB kung yung nagkamali by Kim Tigo. Siyempre, kung technician ka, dapat may ganito ka. Kasi dito mo sinesave yung mga budget technician tinutukoy ko. Kung mayaman kang technician, di pipili ka nung kagaya siguro nito. Data. Yan, actually, shoutout kay Boss Paul Tech TV. Binigay niya sa akin to libre. 2 terabytes. Namimigay si Paul Tech TV. But anyway, let's do this. Try natin kung makita nyo, may kalumaan. This is actually magpa 5 years na sa akin to. Itong accessory na to. Technician pa ako nung time na yan. Check natin kung madidetect nga siya. Let's see. Ayun, ang bilis nga madetect. Check natin. Zoom in. Ito nga siya, na-detect nga siya agad. 4 edits. Oh, ito yun. Ito nga. Ito yung mga 4 edits ko eh.
So, I wonder kung gaano kabilis naman yung transfer kung magta-transfer tayo. How about, may pinakamalaking file dito ay itong 3 gig and this 2 gig. So, yun. Try natin kung gaano kabilis niya kayang i-transfer ang 5 gig worth of file. Transfer natin dito sa desktop, syempre. Paste. Natin kung gaano kalakas, gaano kabilis. So far, nakikita natin is almost 4 seconds, naka 512 GB na agad tayo. 10 seconds, 1 gig. So, siguro ang nag-average ng 100 megabytes per second. Bilis. Mabilis nga yung copy nyo. Isa pa lang yan, ha? So, try natin try natin. Ayan, mag-wide angle tayo. Try natin multiple naman. Ito naman mga movies ko. So, ilagay na rin natin, of course. Sabay-sabay na kung kaya niya i-detect. Yun, lumabas na rin. Dalawa na rin ngayon. As you can see, yun, dalawa na, i-detect niya. Dagdagan pa ulit natin. 512 GB. Saksak lang tayo ng saksak. And here's the third one. Tingnan natin kung lalabas doon. Wait natin ng konti. Na-detect niya. 3 na. Ang galing niya. How about i-try natin itong 360? Test natin lahat dyan. Nag-octopus na tayo rito eh. Tapos na yung transfer sa kabila. Yung 5 gig. I'm guessing tapos na nga transfer. So, ito na yung files na tinransfer natin kanina isa. So, kompleto na yung dalawang files doon. So, na-transfer na. So, nag-average tayo na around 100 MB megabytes per second sa pagta-transfer ng files. So, kaya ang 1 gig mo rito, 10 seconds lang. Not bad, di ba? Mabilis. Now, currently, meron tayong 4 na nakakonect. 4 po yan. This 1, this 2 terabyte, this 128, this is 512 gigabyte, and then another one is 360. Gusto ko lang makita kung nalidetect yan na sabay-sabay. So, yun nga, confirm na yung pinakamataas dito sa part na to ng ayan dito is nandito yung USB Type-C 3.0. The rest is 2.0. And yan, currently nadidetect niya na yung tatlo. Not bad. So okay tayo sa mga USB Type-A niya. Try naman natin yung ibang connection. So natest na natin na gumagana sa laptop. What about try naman natin sa Android? Gagana ba siya sa Android? So sinaksak natin, of course. And then let's start with this test. Uy, gumagana. Yun, kita nyo? May mouse. Gumagana siya sa mouse. How about keyboard? Film na rin natin. I-set up natin na maayos. Lagyan natin sa gilid. Baguhin natin yung kanyang orientation. Ayan, para mukha ng PC. And then, patong muna natin ito saglit. Try natin. Hello? Uy, nakakapag-type nga talaga, oh. Hello? What's up? So, solid. Nakakapag-type tayo. Pwede. How about, maiba naman, ko-connect natin sa HDMI since may monitor tayo rito. Tanggalin ko lang muna rito yung connection. Wait. I'm not sure kung may external display support itong isang to, ha. Lala! May external display support! So, pwede na siyang PC. Oh, look. Try natin mag-open na isa. Try natin itong open. Si YouTube. Oh my God, may PC. Alright! Pwede! Solid! Ito siya. Ayan, para makita nyo. Ayan. Para ilapasok natin sa frame pareho para nakikita nyo kung nangyari. Scroll tayo. Ganda. So yes, magagamit ko pala siya para i-connect yung mga devices ko na may support for external display. Plug and play. Saksak lang. Gumagana na agad. Play tayo ng isa. Huwag tayo dito, baka makapiright tayo eh. Punta na lang tayo sa channel ko. Tayo syempre sa keyboard. So parang na rin ako may PC or may laptop o kung ano man ang tawag nyo rito kapag ginamit natin to. So kasi since all in one, ang dami namang slot. Meron tayong 4 na USB Type-A, tapos isang USB Type-C, may LAN port din tayo just in case na ayaw nyo ng wireless, gusto nyo yung wired connection ng internet, and then HDMI, we can go do that. So let's see, sa test lang isang I like this setup. Uy! Nice! Teka, para mas kompleto yung experience, syempre kukonek natin ng Bluetooth para may audio, syempre. Yun! Solid! So, kung ka-impact, balik na tayo doon. Although meron naman to full screen, let's go full screen. Study na natin yung accuracy ng dalawa. Kung I love this. So, i-open din natin yan. So, CPU usage. In fairness, almost zero latency sila. Ganda na sabay na sabay panoorin nyo. Battery temperature and FPS. Pero meron din naman built-in si Nubia. Gusto ko lang na pagbanggain yung dalawa kung tingnan natin yung sobrang liit ng latency. Almost real time. Almost real time. I wonder kung pwede kong patayin to para mas tipid sa battery. Pwede kong patayin yung screen. Mas tipid sa battery nga naman. So magiging parang ang mangyari. Kapag sinetap ko ng ganito, parang ang tablet ko ay magiging CPU na lang. Para siyang CPU. Naka-off on screen, mas tipid sa battery. So yung CPU na lang yung nagamit natin dito. CPU, RAM, at kung ano pa mga components na para mapagana to. As a CPU, ito na yung monitor. Astiga.
Maybe, try nga natin. Since naka-off tayo, try nga natin kung makakalipat tayo ng ibang part ng system UI. Pwede nga talaga. Good job din kay Lenovo Y700 kasi supported niya yung ganitong setup. I believe supported din ito ang Samsung ko. Kaso nga lang gamit natin for camera eh. Itong ginagamit natin camera is Samsung eh. So I believe supported niya rin yung ganitong setup. But the Lenovo Y700 panalo din talaga kung may ganitong support ang unit niya na Android. Good. 1080p60 pwede pa natin itaas pa. And then let's go full screen. Pasensya nyo na yung wiring kasi on the spot na setup eh. Impressive, di ba? So yun. Good job dito kay Gojudo. Actually, 2 piraso ito eh. So, pinadala, ito pa yung isa sa akin. Ito, sealed pa to. Hindi ko pa to binubuksan. So, good job sa... No, hindi ko to ibebenta itong ginagamit ko kasi ang dami kong potential na makikita na pwede kong gawin sa itong USB hub na to. Panalo! Itong USB hub na to, ito lang ang kailangan. Ma-achieve mo to. Basta supported ng mga units mo dyan na ginagamit mo. Yung guide, kung laptop pa yan, MacBook or Android tablet or Android phone, may ganito ka, achieve mo to, nice. Ang gamit lang natin is typical na monitor lang for my PC actually to. So, basta may HDMI support, winner na yung panalo na. Andali lang. By the way, kung hindi ko pa nababanggit, this is worth 888 lang currently. Check natin, papakita ko na lang din sa inyo. Andito yan eh. Yun, ito siya oh. So, nakikita nyo, the price is 888 pesos lang. Zoom in natin ng konti. 888 pesos lang. Ito na makukuha nyo. Dati siyang 1,800 eh. So, hopefully makuha nyo siya ng ganito pa. Naka-sale pa siya. Otherwise, magiging almost 2K na siya. So, iwan ko yung link sa video description. Sana makabili kayo nito kasi useful to kung mahilig kayo sa ganitong setup. Anyway, link iwan ko sa video description or try ko i-pin sa comment section kung gusto nyo lang naman. Kung interesado lang naman kayo, iwan ko dyan yung link sa video description. So, hanggang doon lang. This is Corpan. I'll talk to you again soon.